Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay tungkol sa factor theorem. So ang sabi sa factor theorem, kapag may polynomial ka na f of x, isang factor niya ay x minus a kapag f of a ay equal sa 0. Or pwede rin na kapag may polynomial kang f of x, f of a ay equal sa 0 kung factor niya ay x minus a. So, anong ibig sabihin yan? So, tingnan natin dito sa ating unang problem. F of x equals 4x cubed minus 12x squared minus x plus 3. So, ang isang factor niya ay x minus 3. Ibig sabihin, kapag f of 3, mag-i-equal siya sa 0. So, yung 3, kapag pinalit mo dito sa mga x nito, i-equal siya sa 0. So, tingnan natin. F, palitan mo yung x ng 3. 4, tapos palitan mo tong x ng 3. So, 3 cube minus 12. Palitan mo tong x ng 3. Squared minus x, palitan mo ng 3 plus 3. So, i-solve natin. So, 4. So, 3 cube ay equal sa 27. Minus 12. 3 squared equals 9. Itong minus 3 plus 3 equal siya sa 0. So, wag na natin isulat. So, f of 3 equals 4 times 27 equal siya sa 28, 4, 8, 9, 10, 108 minus 12 times 9 equals sa 9. So, 108 minus 108 equals 0. So, yan ang ibig sabihin ng factor theorem. Kapag factor niya ay x minus 3, magiging 0 yung polynomial mo kapag pinalit mo yung 3 dun sa x. So, ngayon, paano naman natin sasagutan to? One factor of a polynomial is given, find the other factors. So, yan na yung unang number, yung in-example natin. Ito yung una niyang factor. So, isulat natin ulit dito sa baba. 4x cubed minus 12x squared minus x plus 3. So, x minus 3 yung isa niyang factor. Ibig sabihin, hanapin pa natin yung isa pang factor na kapag pinag-multiply mo sa x minus 3 equal dito sa polynomial na yan. So, gagamitin natin ay synthetic division. So, itong 3, yan yung gagamitin natin sa synthetic division natin. Tapos, kuhanin natin yung mga coefficient nito. So, 4, tapos negative 12. Itong minus x, ang coefficient niya ay minus 1. So, minus 1. Tapos, yung constant na 3. So, bring down 4. Tapos, 4 times 3 equals 12. So, negative 12 plus 12 equals 0. 0 times 3 is equal to 0. Negative 1 plus 0 equals negative 1. Negative 1 times 3 is equal to negative 3. 3 plus negative 3 equals 0. So, ito yung remainder. 0 ang remainder natin kasi factor talaga yung x minus 3. So, lagyan na natin ng variable. So, 4x squared, 0x. Ito yung constant. So, x squared ang nilagay natin kasi yung original na polynomial natin ay x cube. So, babawasan mo lang ng isa yung exponent nito. So, 3 minus 1, 2. So, 4x squared, 0 na to, minus 1. So, ito yung isa pa nating factor. Lagay natin dito, 4x squared minus 1. So, yan na yung dalawang factors natin. Pag pinag-multiply mo yan, equal siya dito. Pero itong 4x squared minus 1, pwede pa natin siyang i-factor. Kung maaalala natin yung lesson natin about sum and difference of two squares. So, kapag meron kang ganito, a squared minus b squared, ang factor niya ay a plus b times a minus b.
So parang ganyan din kasi siya. So 4x squared minus 1. So ang square root ng 4 ay 2. Square root ng x squared ay x. Ito naman 1. Ang square root ng 1, 1 din. So 2x plus 1. Itong kabila ay 2x minus 1. So itong dalawa ang factor nito. So ibig sabihin, ang pinaka-factor nitong polynomial natin ay x minus 3 times 2x plus 1 times 2x minus 1. So yan yung kanyang factors. Ngayon, pag tinanong naman, ano ang zeros nito? So ang zeros naman yan, i-equal mo sa 0 yung bawat isang factor. So x minus 3 equals 0, 2x plus 1 equals 0, 2x minus 1 equals 0. So ito x equals 3. So yan yung isang given natin. Yan yung isang given natin. Ito naman, so solve mo for x. So 2x equals negative 1, x equals negative 1 half. So ito naman, 2x equals 1. So ang x natin ay 1 half. So yan naman yung zeros. Pag zeros ang hinahanap, so solve mo lang yung value ng x. So next, tingnan natin yung ating next example, number 2. Sulat ko lang uli dito. F of x equals x to the 4th plus x cubed minus 29x squared minus 9x plus 180. So ang nakalagay, ang isang factor niya ay x minus 3 din. So kapag factor niya x minus 3, ibig sabihin, ang f of 3 ay equal sa 0. So ito yung gagamitin natin. Synthetic division tayo ulit. So 3. Kuhanin natin yung mga coefficient ng polynomial. So kapag walang number, 1 yun. So 1, 1, minus 29, minus 9, positive 180. So bring down muna natin yung pinakauna, 1. So 3 times 1 equals 3. Pag-addin natin, 1 plus 3 equals 4. Multiply. 4 times 3 equals 12. Add uli. Negative 29 plus 12 equals negative 17. Multiply. Negative 17 times 3 equals 21. Negative 51. Negative 9 plus negative 51 is equal to negative 60. Negative 60 times 3 equals negative 180. 180 plus negative 180 equals 0. So 0 ang remainder natin. Ngayon, lagyan na natin ng variable. So x cubed, x squared, x, ito yung constant. Kaya x cubed kasi babawasan natin ng isa yung nasa original na polynomial, 4. So 3 naman to. So magiging 1x cubed ay x cubed plus 4x squared minus 17x minus 60. So ito yung isa nating factor. So isulat natin ulit. Ito yung original natin na polynomial. So para malinaw, sulat natin ulit. Ito yung factor na given. Tapos ito yung na-solve natin na factor. X cubed plus 4x squared minus 17x minus 60. So yun na yung dalawa niyang factor. Ngayon ito, kailangan pa rin natin hanapin yung factor nito. Para natin makuha yung factor naman nito, magsisynthetic division tayo uli. Pero trial and error. So magta-try tayo ng mga numbers. So ang itatry natin, negative 3 naman. So dapat pag synthetic division mo siya, magiging 0 din yung remainder niya. Para malaman mo na factor yung tinry mo. So 1 to 1, 4, negative 17, negative 60. So ganun ulit, bring down 1, negative 3 times 1 equals negative 3. 4 plus negative 3 equals 1. Negative 3 times 1 equals negative 3.
negative 17 plus negative 3 equals negative 20. Negative 20 times negative 3 equals positive 60. Negative 60 plus 60 equals 0. So, kapag 0 to, ibig sabihin, itong negative 3 ay isa sa mga zeros ng ating polynomial. So, meaning, kagaya dun sa factor theorem natin, kapag f of negative 3 ay 0, ibig sabihin, ang isang factor niya ay x plus 3. So, lagyan muna natin ito ng variable. X squared tsaka x. So squared na to kasi ito yung finactor natin. 3 yung pinakamataas niya. So 2 yung pinakamataas natin dun sa sagot. So 1x squared na lang yun. Plus 1x, so x na lang. Minus 20. So ito yung isa sa factor natin. Ito tsaka ito. Ang factor nito. So kapag nire-write natin uli, re-write lang natin uli para hindi nakakalito. Minus 9x plus 180. So ito yung unang factor, x minus 3. Ngayon ito, finactor natin, ito yung ating naging sagot. So x plus 3. Tapos ito x squared plus x minus 20. Yan. So ngayon, ito trinomial, check pa rin natin kung pwede pa rin natin itong i-factor. So di ba kapag magfa-factor tayo ng trinomial, so ang magiging factor niya, dalawang binomial na x ang simula. Tapos yung naandito, yung kasunod ng x, yun yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo, equal siya dito sa negative 20. At pag pinag-add mo, equal siya dito sa coefficient ng x, positive 1. So, anong dalawang number ang pag pinag-multiply mo, negative 20, at pag pinag-add mo, equals positive 1? So, 5 times negative 4 equals negative 20. 5 plus negative 4 equals positive 1. So, ito yung ilalagay natin dito sa factor. So, plus 5 tsaka minus 4. So, ito ang factor nito. So, pwede na nating i-rewrite yung ating sagot, x plus 3. So, itong trinomial, papalitan natin itong factor. X plus 5, x minus 4. So, yan ang ating factors nitong polynomial. 4 yung factors natin. Pag tinanong naman, ano ang zeros nitong polynomial na to, i-equal mo lang sa 0 itong bawat isang factor natin. So, ang magiging zeros mo, x equals 3, dito x equals negative 3, dito x equals negative 5, x equals 4. So, yan naman yung zeros natin pag tinanong kung ano yung zeros or yung value ng x. So, yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!